Panibagong araw, panibagong ganap nga sa aking buhay solo journey. Unang gabi ko nang matulugan tong airbed at naging maayos naman ang tulog ko. Kaya yung iba sa inyo hindi maiwasang itanong kung talaga bang nagkupos na yung una kong nabiling kutsyon. Hindi pa naman po nangyayari yun. At totoo po kasi niyan, bala ko sana bumili ng bed frame. Marami kasing nagsasabi sa inyo na pangit matulog sa sahig, ba nakakutsyon. Kaya lang kapag nag-bed frame nga ako, may hirapan ako dito. Para kasi sa akin takaw space yun. At ayun, sakto, may nakita kong airbed. Kaya ayun, naisip ko na airbed na nga lang bilhin ko. Kasi naman kapag kinailangan ko talaga ng space, papakupusin ko lahat, titiklopin, maitatago ko na. Kung bed frame kasi, baka mahirapan pa akong iuwian sa bahay kung sakaling ang hindi ako tumagal dito. Ganun na ganun ako mag-isip pag tungkol na sa mga gamit. Yung airbed kasi, pwede ko na rin gamitin yan sa labas kung sakaling gusto ko mag-camping. Isa pa sa nagustuhan ko sa airbed, hindi ko na kailangan pa magmano-mano magpahangin kasi nga meron na siya naka-built-in na air pump. At hanggang ngayon nga, hindi ako makapaniwala na meron akong instant skincare at kompleto pa. Unang ginamit ko siya kagabi. Yung in-apply ko kagabi yung pang night at ito na yung morning routine. Ito na ba yung sign para alagaan ko naman ang sarili ko? Sa totoo lang, ang pagod palang maging babae. Alam nyo ba dati, wish ko na sana lalaki na lang ako. Kasi lalaki wala namang masyadong gawa. Pa-relax lang sa buhay. At nagagawa pa ang lahat ng gusto. Tapos nung nakita ko yung lahat ng sakripisyo ng papa ko, hindi rin pala madali maging lalaki. Lalo na kapag tatay na. Kailangan na talaga magdoble kayo, lalo na sa pamilyang binuo niya. Kaya ayun, tinanggap ko na lang kung ano yung binigay sa akin ni Lord. Ang iniisip ko na lang na may purpose sa akin si Lord, kaya binuhay niya ako dito sa mundong ibabaw. At hanggang ngayon naman ay nagpapakabuting tao ako dito sa lupa. Yun, kasi wala na akong pakialam sa gustong sabihin sa akin ng ibang tao. Okay lang na i-judge nila ako ayun sa mga nakikita ng mga mata nila, kahit na hindi pa nila ako nakikilala. Ang iniisip na lang ng isip ko na hindi naman sila si Lord, para patunayan ko pa ang sarili sa kanila. Kasi ang alam ko, si Lord lang ang tanging nakakakilala sa tao kung gaano to kabait. Kay Lord kasi wala kang maitatago. Sa dami nga na naikwento ko, nakabukas na pala ako ng isang parcel. Nagustuhan ko naman tong thermos na to kasi nga nakikita kung gaano kainit yung tubig. High-tech na siya at detached pa. Hindi nga katulad na ibang thermos na papakaramdaman mo pa yung laman kung malamig na o mainit pa ba. Kaya naman hindi na ako nakapaghintay, nagpakulo na agad ako ng tubig para nga malagyan ko na agad ng mainit na tubig tong thermos na nabili ko. Hindi ko na nga yan hinugasan, kaya naman binalian ko na lang siya ng mainit na tubig. Hinuhugasan pa ba ang thermos kapag bagong bili? I mean, sinasabon pa ba to? Kasi kung sasabunin ko pa, lalagyan ng tubig na malamig yung loob. Kasi hindi tumagal yung init ng tubig kapag na ganun yung ginawa ko. Wala lang naman, naisip ko lang naman yun. At itong pangalawa kong parcel ay may upgrade ko na nga yung una kong nabiling dish rack. Ito naman ay maliit lang din to, pero maraming mailalagay. Kaya naman yung 3-layer na nga yung pinili ko. Hindi ko na naman nga maipinta ang mukha ko sa kasayahan. Perfect na perfect talaga to dun sa lababo.